Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang. Namamatay tayo sa ating kinakain at nabubuhay tayo sa ating kinakain. Tayo, mga tao, ay kumakain para mabuhay. Kailangan kumain, pero dapat maging maingat sa kung anong kinakain. Ang mga tao ay namamatay dahil sa pagkain at nabubuhay sa kung anong kinakain nila. Ito ang ating tadhana. Kaya kailangang tutukan ang mga katuruan ng Biblia at hanapin ang katotohanan kung paano mabubuhay sa kung anong kinakain. Sa Biblia, ang kasaysayan ng tao at ng ating pananampalataya ay nagsisimula sa Eden. Si Adan at Eva, ang mga ninuno ng tao, ay nilikha sa larawan ng Diyos at tumira sa hardin ng Eden. Nang tumira sila sa hardin ng Eden, ibinigay ng Diyos ang napakakakaibang utos. Malaya kang kainin ang lahat, pero may isang bagay na huwag mong kainin. Ano yun? Sinabi ng Diyos, huwag kailanman kakain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Anong dadalhing resulta kung kakain sila mula rito? Sinabi ng Diyos, sa araw na kumain ka nyon, tiyak na mamamatay ka. Kaya huwag kumain mula rito. Pero si Adan at Eva ay natukso ni Satanas. At anong ginawa nila? Kumain sila mula sa ipinagbawal na puno. At bilang resulta, di lang nila dinala ang sarili sa kasalanan, kundi pati ang sangkatauhan. Pero may nilagay rin ang Diyos sa Eden na misteryosong bagay na makakain nila at ikabubuhay. Ano ito? Ito ang punong kahoy ng buhay. May isang puno na nagdadala ng kamatayan at isa pang puno na nagdadala ng buhay. Lahat ng tao ay namatay sa pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero mabuhay sila kung kakain sila mula sa punong kahoy ng buhay. Nasaan ang kamanghamanghang katotohanan ito? Itinago ito sa halamanan ng Eden. Ngayon, alamin natin ang kalooban ng Diyos sa nakatagong lihim ng halamanan ng Eden at kumpirmahin sa kasaysayan ng Genesis na dapat makatagpo ng mga tao ang Diyos na may kapangyarihang hayaan tayong mabuhay sa halamanan ng Eden para mapalaya sa kasalanan at matubos sa kamatayan. Tingnan natin sa Genesis chapter 2 verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit ano? Mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Ano ang dahilan? Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ano ang mangyayari? Ay tiyak na mamamatay ka. Tiyak na mamamatay sila. Kaya inutusan sila ng Diyos na huwag kakain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos, pag kumain ka nyon, tiyak na mamamatay ka. Malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Lumipat tayo sa chapter 3. Hindi kailanman gusto ni Satanas na magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Diyos. Gumagawa siya ng maraming pakana para putulin ang relasyon natin sa Diyos. Chapter 3 verse 1. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Alam na niya ang sagot, pero nilapitan niya si Eva. Tinatanong ito. Verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Anong sinasabi niya? Nagsasalita siya ng kabaligtaran sa sinabi ng Diyos. Tama? Sinabi ng Diyos, huwag kakain sa bunga ng punong kahoy, ng pagkakilala ng mabuti at masama, kundi kayo'y mamamatay. Pero anong sinabi ni Satanas? Tiyak na hindi kayo mamamatay. Nagdala si Satanas ng katuroang salungat sa Diyos.
Verse 5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag anong mangyayari, kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama tungkol sa resulta na mangyayari matapos kainin ang pinagbabawal na bunga. Ang salita ng Diyos at salita ni Satanas ay magkaiba. Sinabi ng Diyos, sinabi kong huwag kumain mula rito dahil pag kinain ito, tiyak na mamamatay kayo. Pero sinabi ni Satanas, malalaman ninyo ang mabuti at masama at mabubuksan ang inyong mga mata. Gumawa si Satanas ng salungat na pananaw. Verse 6, kaya't nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Siya'y pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Sa kasamaang palad, si Adan at Eva ay natukso ni Satanas at kumain sa pinagbawal na puno. Ang kasalanan nila ay naging orihinal na kasalanan, di lang sa kanila, pati na rin sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay tinakdang mamatay. Pumunta tayo sa Romans chapter 5 verse 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang ano? Ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Verse 15, subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao, na si Jesucristo. Ipinapaliwanag ng Romans chapter 5 na sina Adan at Eva na nagpakita sa aklat ng Genesis chapter 2 ang nagdala ng kasalanan sa sangkatauhan at nagdulot ng kamatayan. Sa Genesis chapter 2 verse 17, sinabi ng Diyos, pag kumain ka niyon, tiyak na mamamatay ka. Pero naglagay ang Diyos ng isa pang misteryosong puno sa halamanan ng Eden. Kahit na mamamatay sila, may nilagay ang Diyos na isa pang misteryo sa Eden. Genesis chapter 3 verse 22. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at ano? Mabuhay magpakilanman. Kaya't pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya at kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang naginingas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Sa halamanan ng Eden, may lihim para iligtas ang sangkatauhan sa kanilang kakainin dahil mamatay sila sa pagkain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang lihim ay ang punong kahoy ng buhay. Hanggang sa kinakain nila ang bunga, malulunasan ang lason ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero hinarangan ng Diyos ang daan sa punong kahoy ng buhay para di ito malapitan ng makasalanan. Tingnan natin ang verse 24. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang naginingas na tabak na umiikot. Upang ano? Upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Pinabantayan ng Diyos ang daan sa mga anghel na may nagniningas na tabak hanggang lumalapit ang sinuman sa punong kahoy ng buhay at kumain dito. Mapalaya siya sa lahat ng kasalanan ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama at sa laso nito. Gaano kabuti, pero hinarangan ng Diyos ang daan para ang makasalanan ay di makalapit sa punong kahoy ng buhay at kumain doon. Di hinayaan ng Diyos ang makasalanan na iunat ang makasalanang kamay at kumuha sa banal na puno. Sa Genesis chapter 3 verse 24, may mahalagang bagay na dapat nating malaman. Sa Eden, sino ang nag-utos? Nabantayan ang daan sa punong kahoy ng buhay?
Inutos ito ng Diyos. Bilang pagsunod sa utos ng Diyos, binantayan ng mga anghel ang daan para walang sino mang makalapit dito. Binantayan nila ang daan sa punong kahoy ng buhay para ang makasalanan, lalo na ang mga may salang tulad ng kina Adan at Eva, ay di makalapit sa punong kahoy ng buhay. Hanggang sa maibigay ng Diyos ang utos, malaya silang kumuha sa punong kahoy ng buhay. Pero matapos ibigay ng Diyos ang utos, ang daan papunta sa punong kahoy ay hinarangan. Kung gayon, sino ang makakapagbukas ng daan sa punong kahoy ng buhay? Tanging ang Diyos. Tanging ang Diyos lang ang makakabukas. Nakulong ang mga tao sa kasalanan. Naging makasalanan ang lahat dahil sa isang taong si Adan para mapalaya sa kasalanan ng pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dapat kumain mula sa punong kahoy ng buhay na itinakda ng Diyos. At kung makakakain sa punong kahoy ng buhay, ibig sabihin ay naibalik ang Eden sa atin. Kung gayon, lahat ay magkakaroon ng maluwalhating buhay, malaya sa kamatayan. Ang problema ay hinarangan ng Diyos ang daan, tulad ng nakita natin sa verse 24. Kahit na ang mga makalangit na anghel ay may dakilang otoridad at nasa mataas na posisyon, mabubuksan ba nila ang daan nang walang utos ng Diyos? Hindi. Kailanman ay hindi nila mabubuksan. Hindi mabubuksan ang daang ito. Ang Diyos lang ang makakapagbukas ng daan sa punong kahoy ng buhay. Tama? Ngayon, dapat maintindihan ang tungkol sa punong kahoy ng buhay ng mabuti. Ang buhay pananampalataya natin ay nagsimula sa halamanan ng Eden at magtatapos din sa Eden. Tignan natin sa Matthew chapter 13 verse 34. Ang lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta. Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga. Isasalaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa nang itatag ang sanlibutan. May mga bagay na tinago ang Diyos mula pa ng paglikha. Kaya sinabi ng Diyos na magsasaysay siya ng natatagong bagay. Sa 66 na aklat ng Biblia, sa ang aklat na kapaloob ang kasaysayan ng paglikha, nasa aklat ng Genesis, ang lahat ng kasaysayang tinago sa mahabang panahon. Sinabi ng Diyos na maraming bagay ang tinago niya sa aklat ng Genesis. Kailangan natin yung malaman. Ngayon, hanapin natin ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay na tinago bilang talinghaga. Pumunta tayo sa John chapter 6. John chapter 6, verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong ano? Wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may ano? Ay may buhay na walang hanggan." Malamang naalala niyo ang importanteng punong kahoy na may kaugnayan sa buhay na walang hanggan sa halamanan ng Eden. Ano ang punong kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Diyos na sino mang kumain mula sa punong kahoy ng buhay sa Eden ay may buhay na walang hanggan. At sa bagong tipan, ibinibigay ni Jesus ang parehong salita. Para maintindihan ito, dapat nating malaman ang katangian ng lumang tipan at bagong tipan. Ang lumang tipan ay anino, at ang bagong tipan ang katotohanan. Sa halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos, pag kumain mula sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay magpakilanman. Pero sa John chapter 6, anong kailangan kainin para magkabuhay na walang hanggan? Tiyak na sinulat, ang kumakain ng laman ni Jesus at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Malibang inyong kainin ang laman ni Jesus at kanyang dugo, wala kayong buhay. Kayo ay patay. Ang sangkatauhan ay namatay sa pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama sa Eden. Salamat at binuksan ng Diyos ang daan para mabuhay kailanman
kung kakain mula sa punong kahoy ng buhay. Sa John chapter 6, pumalupa si Jesus para magbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan at tinuro sa atin na kung sino mang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Ang sangkatauhan ay napako sa orihinal na kasalanan sa pagkain mula sa ipinagbawal na bunga. Malibang kumain tayo mula sa punong kahoy ng buhay na ang Diyos lang ang magbibigay, kailanman ay di tayo mapapalaya sa orihinal na kasalanan ni Adan. Sa ibang salita, di natin makukuha ang kapatawaran ng kasalanan. Kung di makukuha ang kaligtasan, wala tayong magagawa, kundi tignan lang ang walang hanggang kaharian ng langit. Hindi mapapasok ito. Salamat at dinala ng Diyos ang malaking balita, pinagpalang balita. Ang masayang balita ay ang pangako ng Diyos. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Gaano kasayang balita? Tayo, mga tao, ay dapat nabuhay ng masakit sa nag-aapoy na asupre ng impyerno, kung saan ang usok ng pasakit ay tumataas kailanman. Pero ang Diyos mismo ay pumalupa dala ang mabuting balita na mapapalaya tayo sa kasalanan ng pagkain mula sa ipinagbawal na bunga. Ano ang tawag natin sa balita? Ang magandang balita. Sa isang salita, Ebanghelyo. Gaano kabuti ang balitang ito? Nakatakda tayong mamatay magpakailanman kung hindi binuksan ng Diyos ang daan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa Kanya. Ibibigay ko ang buhay na walang hanggan sa sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo. Ito ang pinakamagandang balita. Kaya dapat nating ipangaral ang magandang balita sa lahat ng bansa. Ano ang kumakatawan sa laman at dugo ni Jesus sa Eden? Ang punong kahoy ng buhay ay kumakatawan sa laman at dugo ni Jesus. Maiintindihan ang katotohanan ito sa kaparehong verse sa Biblia. Kung di nila kakainin ang laman at di iinumin ang dugo ni Jesus, ano ang wala sila? Wala silang buhay. Tiyak na ibibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo. Kung hindi papalupa ang Kristo at bubuksan ang daan sa buhay na walang hanggan, ang daan sa buhay na walang hanggan ay di kailanman mabubuksan sa sangkatauhan. Sa aklat ng Genesis, sinong nagsara ng daan sa punong kahoy ng buhay? Ginawa ito ng Diyos sa paglalagay ng mga anghel para ang makasalanan ay di makalapit. Kaya, ang nag-iisang kayang bawiin ang utos na yon ay ang Diyos. Kahit na may sumigaw ng malakas, hayaang mabuksan ang daan sa punong kahoy ng buhay. Sa ganitong paraan, ay di ito magbubukas kailanman. At kung may makapangyarihang magsasabi sa kanila na buksan ito, di magbubukas sa ganoong paraan. Pero sino ang makakagawa nito? Tanging ang Diyos ang makakagawa. Malibang dumating ang Diyos, ang problema ay di malulutas. Kaya pumalupa ang Diyos, sinusuot ang laman. Tingnan natin ang John chapter 1 verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay sino? Ang salita ay Diyos. Ang salita na nasa simula at sinalita sa Genesis chapter 1 ay ang Diyos. Tingnan natin kung paano ang Diyos, ang salita ay pumalupa. Verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat mula sa simula ay naging laman. Saan siya nagmula? Na may pangalang Jesus? Siya ay pinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth. At sa John chapter 6 verse 53, muli nating tingnan kung paano niya binuksan ang daan sa punong kahoy ng buhay, nangangaral ng Ebanghelyo.
John chapter 6, verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, na siyang pinakamahalagang bagay, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, kung paano ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Dito, anong dapat kainin para mabuhay? Ito ay importante. Nakasulat, gayon din ang kumakain sa akin. Ang kumakain sa akin, ang kumakain kay Hesukristo, ay mabubuhay dahil sa akin. May iba bang paraan para sa sangkatauhan na nakatakdang mamatay dahil sa pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, na mabuhay ng di kumakain sa punong kahoy ng buhay? Walang paraan. Pero sa Ebanghelyo ni John chapter 6, sinabi ni Jesus na kailangan siyang kainin para mabuhay kailanman. Pag tinignan ang magkakaparehong salita sa Biblia, maintindihan na si Jesus ay ano sa halamanan ng Eden? Si Jesus ay kumakatawan sa punong kahoy ng buhay sa Eden. Sinabi ni Jesus, ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Gaya ng dapat kumain mula sa punong kahoy ng buhay sa Eden para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito, sinabi ni Jesus na kailangan siyang kainin para mabuhay. Kung gayon, dapat ba siyang kainin o hindi? Tama, kailangan. Kung gayon, paano natin kakainin si Kristo? Mamatay tayo sa kung anong kinakain at mabubuhay sa kung anong kinakain. Mabubuhay tayo kung kakainin si Hesukristo. At ang pagkain kay Hesukristo ay pagkaing ano sa halamanan ng Eden? Punong kahoy ng buhay. Kaya dapat siyang kainin. Kailangan siyang kainin. Pero paano natin siya kakainin? Si Jesus ay napakahalaga para sa atin. Paano natin siya madadala at makakain ang laman at maiinom ang dugo niya? Kapag inisip ito sa pisikal, hindi mapigilang maisip ang nakakatakot na eksena. Pero, tinatag ni Kristo ang importanteng pangako at seremonya para makain natin ang kanyang banal na laman at mainom ang kanyang mahalagang dugo. Ano yun? Ito ay ang Paskwa ng Bagong Tipan. Ang pagkain sa laman at pag-inom sa dugo ni Kristo ay pagkain mula sa punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden. Tignan natin muli ang katuruan ni Jesus sa Matthew chapter 26. Chapter 26, verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? Bigyang pansin ang kahulugan na mayroon ang pista ng Paskwa." Verse 18, at sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus. At ano ang inihanda nila? Inihanda nila ang Paskwa. Sa Luke chapter 22, ipinadama ni Jesus ang paghahangad niya sa Paskwa sa pagsasabi, "Pinakahangad kong kainin ang Paskwang ito." Ang mga alagad ay naghanda ng Paskwa ayon sa kalooban ni Jesus, ayon sa kanyang utos, at nakibahagi sa banal na seremonya ng hapunang Pampaskwa. Makikita natin lahat ito sa mga ebanghelyo ni Matthew, Mark, Luke at John. Tingnan natin kung paano hinanda ni Jesus ang Paskwa at kinain sa verse 26. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol. At ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo. Ito ang ano? Ito ang aking katawan." Sa John chapter 6, sinabi ni Jesus, "Ang kumakain ng laman ng anak ng tao at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan, at ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin."
Inilagay ni Jesus ang pangako sa Pasko ng tiyak. 함축적으로 지금 세워 놓으시고 Hinalintulad niya ang katawan, ang laman ni Kristo, sa tinapay ng Pasko. Binigay niya ang tinapay, nagpasalamat, at ibinigay sa mga alagad. Sinasabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." Verse 27, "At kumuha siya ng isang saro, at nang makapagpasalamat, ay ibinigay sa kanila, na nagsasabi, 'Uminom kayong lahat nito.'" Ano ang nasa loob ng saro? Alak. Binigay niya ang saro, na may alak sa loob, at sinabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Kaya ang tinapay at alak ng Pasko ay ang laman at mahalagang dugo ni Jesus. Tinuring ito ni Jesus na importante, at sinabi, "Pinakahahangad kong kainin ang Paskwang ito." Peter at John, inutusan ng Diyos ang nangunguna niyang mga alagad na ihanda ang Pasko. Ang mga alagad ay tinuring din ang Pasko na importante. Paano naman si Apostol Paul, na naniwala sa katotohanan matapos ang pagpako kay Jesus, matapos ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus? Paano niya tinuring ang Pasko? Sa 1 Corinthians chapter 11, "Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Jesus ng gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, at sinabi, 'Ito'y aking katawan.' Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang laman at dugo ni Hesukristo ay di kinakain o iniinom ng kahit anong araw. Itinatag ni Jesus ang seremonyang ito sa pamamagitan ng Pasko at pinahayag ito bilang bagong tipan. Sa ganitong paraan, binuksan ni Jesus ang daan sa punong kahoy ng buhay na nakasara. Sinabi ni Jesus, ang kumakain ng laman ng anak ng tao at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sinasabi yon, binuksan niya ng maluwang ang daan na nakasara sa Eden. Kung gayon, ang pista ng buhay, ang paraan para kainin ang punong kahoy ng buhay, ay dapat matagal ng bukas. Pero ang dyablo, ang masasamang kalaban, ay patuloy na sinisikap na tanggalin ang Pasko. Sinubukan nila ng una at sinubukan sa ikalawa. At sa ikatlong subok nila, noong AD 325, ginanap nila ang isang relihiyosong pagtitipon sa rehiyon na tinatawag na Nicaea, na nasa Asia Minor, at ang mga taong tulad ni Emperor Constantine ng Rome, mga Catholic bishop, at ang Pope ay nagtipon at gumawa ng desisyong tanggalin ang Pasko. Makikita natin ito sa kasaysayan ng Kristyanismo. Binuksan ng Diyos ang daan sa punong kahoy ng buhay para sa sangkatauhan. Pero si Satanas ay nagsimulang gumawa ng mali at balikong landas para di mahanap ng mga tao ang daan sa punong kahoy ng buhay. Ganito lumitaw ang Pasko at linggong serbis. Sa loob ng mahabang panahon ng 1,600 taon, ang Pasko ay nawala sa kasaysayan ng tao. Binuksan ng Diyos ang daan sa kaligtasan nang dumating siya ng una. Pero ang mga masasama ay hinadlangan at winasak ito. Naglagay sila ng matinik na damuhan sa daan para walang sino man ang makahanap ng daan. Hinarangan nila ang daan na parang isang daan na walang makakapasok at gumawa ng ibang daan. Ito ay isang bagay na nakamamatay para sa mga tao. Nakikita ito, inisip ng Diyos, kung mananatiling ganito, walang kaligtasan sa sangkatauhan, at pumalupa siya sa ikalawang pagkakataon para dalhin ang kaligtasan. Tingnan natin ang Hebrews chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon.
hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sinasabing magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon para sa mga taong mamamatay dahil sa pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano sa Eden? Ang kailangan para maligtas mula sa kasalanan? Ang punong kahoy ng buhay. Anong katotohanan ang pinahayag bilang punong kahoy ng buhay? Sa Pasko, pinaloob ng Diyos ang buong kahulugan ng punong kahoy ng buhay. Kung gayon, anong katotohanan ang dapat dalhin ng Diyos sa ikalawang pagdating para iligtas tayo? Ang Pasko. Kung gayon, sino ang dumating sa ikalawang pagkakataon kasama ang Pasko? Si Kristo ang sanghong. May iba pa ba, maliban sa Diyos, na makakapagdala ng katotohanan ng bagong tipan ng Pasko? Wala. Ang Diyos ang nagsara ng daan, at ang Diyos lang ang may otoridad na buksan ang daan. Walang sino man ang may alam ng daan. Tingnan natin muli ang verse 28. Hebrews chapter 9 verse 28. Ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ang tanging paraan para iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan ng pagkain sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay ang punong kahoy ng buhay. Kung darating si Jesus sa ikalawang pagkakataon para iligtas tayo, dapat dala niya ang punong kahoy ng buhay. Tama? Nang ang punong kahoy ng buhay ay pahayag bilang katotohanan. Anong katotohanan ito? Ang Pasko. Pag pumalupa ang Diyos sa ikalawang pagkakataon, dapat niyang dalhin ang Pasko ng bagong tipan. Sino ang nagpaunawa sa atin ng katotohanan ng bagong tipan ng Pasko at binuksan ang daan sa kaligtasan? Si Kristo ang sanghong. Kung gayon, sino si Kristo ang sanghong? Siya ang tunay na Diyos na pinatotohanan sa lahat ng kasulatan at mga propeta at binuksan ang daan sa punong kahoy ng buhay para sa sangkatauhan. Pinaliwanag ni Isaiah na siya ang tunay na Diyos sa Isaiah chapter 25. Tingnan natin sa chapter 25 verse 6. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan, ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Sa bundok ay tumutukoy sa bundok Zion. Tama? Gaganapin niya ang handaan sa bundok Zion. At gaganapin niya ito sa pamamagitan ng nilumang alak. Verse 7. At kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. May importanteng nakapaloob sa verse 8. Ano ang wawasakin niya? Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ano ang mga salitang may kahulugan? Nalulunukin ang kamatayan magpakailanman? Buhay na walang hanggan. Tama? Ibibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa nilumang alak. Sa anong katotohanan? Nilagay ng Diyos ang pangako sa 66 na aklat ng Biblia. Inilagay ng Diyos ang pangako ng katotohanan sa bagong tipan ng Pasko. Ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo at ang tinapay ay aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Kung kakainin at iinumin ito, matatanggap ang buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang pangako. Kung gayon, bakit pinaliwanag ito ng Diyos na nilumang alak? Gaya ng paliwanag ko kanina, pinahayag ni Jesus ang katotohanan ng bagong tipan ng Pasko sa lupa at binuksan ang daan para makakain tayo mula sa punong kahoy ng buhay bago siya umalis. Pero matapos umakyat sa langit si Jesus, noong AD 325, ang masasama ay nagdesisyon sa konseho ng Nicaea na tanggalin ang Pasko na pinangingilin tuwing ika-14 sa buwan ng Nisan. Kinalaunan, ang bagong tipan ng Pasko na binigay sa atin ng Diyos ay nawala at lumipas ang 1,600 taon hanggang maitatag niya ang simbahan ng katotohanan sa lupang ito at opisyal na prinoklama ang katotohanan ng Pasko sa mga tao. Kaya pinapaliwanag ang alak bilang nilumang alak sa Biblia. Ibig sabihin ng nilumang alak,
ay di ito ginamit sa mahabang panahon. Ang alak, nalulunok sa kamatayan magpakilanman, ay ang alak ng Paskwa. Kaya ang katotohanan ng alak ng Paskwa ay di ginamit sa mahabang panahon ay nagpapakita na ang Paskwa ay di pinangilin sa mahabang panahon. Kung gayon, sino ang dapat dumating at buksan muli ang daan? Ito ay magagawa lang ng Diyos. Ang Diyos lang ang makakagawa. Pinangako ng Diyos. Napapalupa siya sa ikalawang pagkakataon para magdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Namamatay mula sa pagkain sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ang paraan lang para magdala ng kaligtasan ay pakainin ang sangkatauhan sa punong kahoy ng buhay. Para sa iba pang bagay na pwedeng kainin at di pwedeng kainin, di yun mahalaga. Pero paano ang Paskwa, ang punong kahoy ng buhay? Dapat kainin natin. Dapat kainin at inumin natin nang may buong pagmamahal sa sangkatauhan. Pumalupa ang Diyos at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa Paskwa. Labis na nasaktan at naghirap at pinako sa krus. At ngayon, patunayan natin kung sino ang pumalupa ayon sa propesiyang ito. Sa testimonya ni Propeta Isaiah. Verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. At sasabihin sa araw na yon, sino ang lulunok sa kamatayan magpakailanman? Sa pamamagitan ng alak? Ang ating Diyos. Ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Dapat lahat tayo ay makibahagi sa pagliligtas na binibigay ng Diyos. Sina Ama at Ina ay pumalupa. Sinusuot ang tolda ng laman. Kahit na natatandaan ng Diyos ang lahat ng panlalait, pangungutya at pang-aapi, at pang-uusig na pinagdusahan niya sa unang pagdating. Humalupa siya muli, dahil ang gawain ng kaligtasan ay di matatapos kung tayong mga anak ay may iwang mag-isa. May sasagawa ba ang kaligtasan kung di pumarito sina Ama at Ina? Ang ating kaligtasan ay di maisasagawa o matatapos. Huwag kalimutan kailanman ang biyaya ni na Ama at Ina sa panahong ito. Pumalupa si Ama at hinayaan tayong makatagpo ang makalangit na Ina na nakalimutan natin. At hinayaan niya tayong maunawaan na tayo ay tunay na makalangit na magkapamilya. At siya ang makalangit na Ama, siya ang makalangit na Ina, at tayo ay makalangit na magkakapatid. Hindi ba? Huwag kalimutan kailanman ang mga propesiya at testimonya sa Biblia at ng mga propeta na ang siyang nagdala sa atin sa katotohanan ay ang Diyos, ating Ama at ating Ina, at sila ay ang ating mga tagapagligtas. Lagi nating iukit ito sa puso natin para siguradong lahat tayo ay makapunta sa kaharian ng langit, sumusunod sa pag-akay ni na Ama at Ina. Sa paggawa nito, gawin natin ang taong ito na mapagpalang taon na may magandang resulta ng Ebanghelyo. Maraming salamat.